Magandang umaga sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Sir Glenn. Pag-usapan natin itong aksyon ni Pulong Duterte. Sa mga nag-idolize dyan kay Pulong Duterte, ewan ko na lang kung hindi pa kayo marunong mag-analyze at mangunawa o mag-intindi. Kasi sumulat ito kay House Speaker Faustino D. tungkol po sa kanyang hinihiling na permiso o approval na pagbigyan ang kanyang travel sa 17 mga bansa. Isipin mo, sa gitna ng investigation ng flood control na kung saan tinanggihan niya ang ICI at maraming mga palusot ang kanya mga pinagsasabi, may gana pang tumakbo, umiwas, magbakasyon, mag-aliwaliw, no? Maglamierda, maglakwatsa sa 17 mga bansa. Kung may utak kayo, mga Duterte Die Hard supporters, bakit hindi nyo po naisip at naitanong, ano kaya ang gawin ni Pulong Duterte sa 17 mga bansa na gusto niyang puntahan? Despite sa mga investigation na mga nangyayari, may gana pa itong si Pulong Ulupong naaalis ng bansa. Yung iba nga na mga performing congressman ng ating bansa ay hindi po pumupunta, magta-travel. One at a time sa 17 bansa. Nagfo-focus sila sa pagtatrabaho. Pagkatapos itong si Pulong Duterte, napakakapal naman ng mukha, magpaalam sa House of Representatives. Wala namang problema yon, magpaalam siya. Ganun naman talaga dapat, magpaalam. Pero magtatanong ka na lang, ano po ang mapapala ng 1st District ng Davao at ng Sambayanang Pilipino dito po sa lakwatsang binabalak ni Pulong Duterte? Alam ninyo, hindi malayong mapag-isip-isip po natin at ng mga karamihan sa ating mga Pilipino na ang ginagawa ngayon ni Pulong ay parang gusto niyang sumunod sa yapak ng kanyang kapatid na walang kwentang Vice President na si Sara Duterte, no? Parang gusto niya atang maawardan din ng Pulong the Traveler the Second. Parang Zara Duterte 2.0 ang kanyang pormahan nito eh. Nagawang magbakasyon, nagawang magbalak magbakasyon, pero hindi man lang magawang isurrender ang kanyang sarili sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, katulad po ng ginawa ng batang Marcos na walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Kaya malayong malayo eh. Ang mga Duterte, kukumpara pa nila yung performance ni Pulong. Wala ngang performance yan eh. Always nga liliban yan. Di nga nagpapakita sa mga House of Representative Committee hearing. Tapos ang kakapal pa ng apog, ang kakapal pa ng mga mukha na magpaalam sa lideraton ng na House na magbakasyon sila at mag-travel sa loob ng 17 bansa. Ginawa niya na ito ngayon eh. Noon, ginawa niya na ito. Tapos gagawin niya na naman ulit. Dapat nga kay House Speaker Faustino D, wag to pagbigyan. Kasi karamihan sa ating mga kababayan nagsasabi na ito ay tatakas o magagather ng pondo na naman. Kasi 17 country. Hindi naman natin kine-question. Sabi nila mahirap sila. Sabi nila wala silang pera. Kawawa ang situation nila kapag ipoproject nila yung sarili nila sa media. Inaapi sila
ng gobyerno. Pagkatapos ngayon, may balak pang mag-travel sa loob ng 17 bansa. O, sabihin pa natin gasto nila, personal nila na gasto. O, mayaman sila may pera sila may sponsor sila. Pero ano yung trabaho mo, iiwan mo? O, yung responsibilidad mo sa iyong mga kababayan. Habang yung mga kababayan mo dyan sa First District naghihikahos. 'Di ba? Lumalaban sa kanilang mga buhay. O, pagkatapos ngayon ikaw, ipagmamalaki mo na magpapaalam ka pa para lang po pagbigyan ka ng travel authority sa 17 bansa. Ano ang business mo doon? Ano ang mapapala ng iyong distrito? Anong mapapala ng sambayanang Pilipino sa pagbisita mo sa 17 mga bansa? Ano ang business mo doon? O, sabihin naman ng mga maka-Duterte, wala ka nang pakialam doon, may pera sila. Oo nga, sinabi ko na nga may pera sila, bingi. Pero yung sa akin lang, is it really necessary? Do you think itong si Pulong Duterte sasakay sa ordinaryong Kevin? Business class ito ang sakyan o ilan ang pamasahe? Do you think kasali pa ang pamilya? O, baka pera na naman ng taong bayan yan. Gagasto ba yan sila ng sarili nilang pera? Tayo lang po ay nagtatanong lamang. Huwag kayong magalit, mga maka-Duterte. O, dapat mag-isip-isip na kayo. Ito yung congressman na binoto ninyo. Enjoy. Sa bagay, nagbuto nga tayo ng vice president na traveler pala. Wala naman palang kwenta. O, unproductive. Ngayon, ang kanyang kapatid na congressman, sumusunod sa kanyang yapak. Mag-travel dito, mag-travel doon, sangkatutak pa ng mga bodyguard. Pinaglalaruan nila yung sambayan ng Pilipino Lalong-lalo na yung mga maka-Duterte na mahihina yung mga utak. Basta, ipinagmamalaki lang nila dahil pinapasa Diyos nila yung mga Duterte. Wala silang nakikitang mali sa ginagawa ng mga Duterte, pero kapag makapuna sila sa administration, wagas. Na hindi nila alam na ang administration may pakinabang sila. Samantala sa mga Duterte, wala. Dahil ang aim ngayon, goal and objectives nitong mga maka-Duterte na ito o mga Duterte na ito ay ang kanilang political survival. Manggamit ng mga taong halos magpakamatay para lang na magsuporta sa kanila. Yun. Kaya nga, nung nakita ko to, nabasa ko to, aba. May guts pa ang animal, no, na magpaalam. Yung para bang inaano yung taong bayan na, okay, bahala kayo dyan. Mag-imbestiga kayo dyan sa ICI. Basta ako, pagpaalam ako sa aming liderato, mag-travel ako sa 17 mga bansa. Parang isipin mo yon, ilalagay mo sa iyong hinihinging permiso, 17 countries. Gawain ba ng ordinaryong tao yon sa ating bansa? Ang presidente nga hindi nga nagta-travel at a time Pag ang presidente ng Pilipinas, na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos, dadalaw ng mga foreign trips na may pakinabang ang sambayan ng Pilipino at yung mga susunod na henerasyon, pinupuna. Samantalang ito, 17, congressman ka pa lang. Ano pa kaya kung na mga matataas ito na mga posisyon ang hinahawakan ng animal na ito? Okay lang. Sa bagay, okay nga lang sa kanila yung vice president na walang kwenta mag-travel sa mga bansa na sarili lang nilang kaligayahan ang iniisip. Pero ang sambayan ng Pilipino na nabiktima ng baha, nabiktima ng kalamidad, iiwan. Yun. Ang mga maka-Duterte, masaya pa ang mga animal nila. Kasi nagtatravel ang mga Panginoon nila Hindi nila iniisip na inuuto na sila, dinudugas na sila. Tapos, pag makomentaryuhan mo mga maka-Duterte, halos patayin ka nila sa comment section. Pagbabantaan ang mga buhay ng mga commentator laban sa mga Duterte. Pero itong travel at paglustay, sobra-sobra.
So, kayo dyan, bahala kayo mga maka-Duterte kung itolerate nyo yan, pero kami, hindi namin ito-tolerate yan. Kung baga, kukomentaryuhan at kukomentaryuhan namin kasi unang-una, insulto po yan sa taong bayan. Habang naghikahos, habang naghihirap, habang nagkaroon po ng tinatawag na what we call this, ng investigation sa Independent Commission for Infrastructure na inisnab ni Pulong Duterte, okay lang sa inyo ang mag-travel? Sobra naman kayo. Inayupak naman kayo kung ganyan ang mentalidad ninyo. Oh, ganon kayo ginagago ng magkapatid na mga Duterte. Duterte diehard supporters.